Mapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Life is better when you are smiling. And there are hundreds of reasons to be happy. Enjoy your new morning and may this day be a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama, ay matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso, Ama. Salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula po sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa 1 John chapter 5 verse 2. Pakinggan po ninyo ang sinasabi. If we love and obey God, we know that we will love His children. We belong to God's divine family. The King Most High, through the Most Holy Church, conceived us with His words, and we were spiritually born as children of God. As a family love each other, God loves the church, His betrothed wife. God loves us and provides for all our needs. Our mother church loves us and takes care of us and teaches us holiness. We are assured of their love. I am also certain that you will love me as I assure you of my love. We cannot hate each other or be unkind or unmindful of each other. Instead, we say with all truthfulness, I agape you, just like our parents. Tayo ay bahagi ng banal na pamilya ng Diyos, ang kataas-taasang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kabanal-banalang iglesia, ay ipinanganak tayo sa Espiritu bilang mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, nagmamahalan tayo. Mahal ng Diyos ang iglesia, ito ang kanyang pinakamamahal na asawa. Mahal tayo ng Diyos at inaasikaso niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Mahal tayo ng ating inang iglesia at inaalagaan. Tinuturuan tayo ng kabanalan, nagtitiwala tayo sa kanilang pagmamahal. Tiyak din ako, aking kapatid, mamahalin mo rin ako at ipinapangako ko sa iyo ang aking pagmamahal. Hindi tayo maaaring magalit sa isa't isa, sa halip, sinasabi natin ng buong katotohanan. Agape kita kapatid, katulad ng agape ng ating mga magulang. At dahil sa pag-ibig na ating natutunang iukol sa isa't isa, ito rin ang nagpapatingkad ng karangalan natin sa isa't isa. Damahin niyo po ang mensaheng nilalaman ng awiting ipaglilingkod sa inyo ng Agape Choir. Ang pamagat, kapatid, karangalan ko'y ikaw. Pilit kong dinadaya ang sarili ko, na kaya kong tagpusin ang lakbayin ito. Ngunit unti-unti nararamdaman ko, nauupos na pala ang kalakasan ko. Nang aking limutin ang nakaraan,
nagpuspos ng kalungkutan. Ngunit nang ako ay hirangin ng kataas-taasan, isang dakilang kapalaran ang nasumpungan, karangalang kapatid ay pagsilbihan. Pakainin at pangalagaan, kapatid, kailangan kita, malalakay na, bigay sa akin, bigay sa akin. Di ko magagawang gawin ang takda niya kung di kita kasama. Kapatid, kailangan kita. Karangalan ko ikaw, kapatid, karangalan ko ikaw. Ito'y aking isisigaw, karangalan ko'y ikaw. Pagyakap ng Diyos na naranasan ko, siyang pag-ibig na ipaglilingkod sa'yo. Dahil sa tipan, ito ay aking naunawaan. Kapakanan mo, kapatid, ang pahalagahan. Dahil alam ko sa pag-iingat ko sa'yo, naingatan ko ang dangal ng aking ministeryo. Kailangan kita, kailangan kita. Kailangan kita. Kapatid, kailangan karangalan ikaw. Kamalilagi may sisigaw, bigay sa akin na ikaw. Pagyakaw ng kasawa, karanasan ang takda niya. Kung di kita kasama, sa'yo kailangan kita. Sa pag-ibig na kailangan sila. Sa'yo. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa exciting na episode sa segment na Youth Worshiping God. Atin pong panoorin ang part 2 ng episode na pinamagatang Cyber Stranger to Cyber Friends. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Muli, ako po si Angel Villar. At ako naman po si Aleli Faith Martires. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng Youth Worshiping God. Maging kabataang lumuluwalhati sa Panginoon o Youth Worshiping God ang primary objective po ng pagtatanghal na ito. Dahil kailangan natin harapin ang katotohanang dadaan lang tayo sa pagiging kabataan. Mas mabuti na matiyak natin na ma-handle natin ng tama
at ayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng sitwasyon at mangyayari na dadaan sa atin sa estadong ito ng buhay. Kaya't atin na pong tunghayan ang ating episode sa araw na ito na pinamagatang From Cyber Strangers to Cyber Friends Part 2. Sa nakaraan nating episode, natalakay po natin ang unang mga advices on how to safely forge online bonds. Ito po ay ang mga sumusunod. 1. Establish friendships with a godly intention. 2. Don't let your guard down. 3. Don't give or get too much information. Ang ika-4 na payo, respect boundaries and privacy but maintain open communication. In every relationship, respecting the boundaries and privacy of each other is one of the key ingredients to every friendship success or even in any relationships. Kagaya mo o kahit ninuman, kailangan natin magtuong pansin sa ibang bagay na mahalaga sa atin, sa ating trabaho, pamilya o pag-aaral. Hindi maaari at hindi na tayo magiging productive kung mauubos ang oras natin sa ating cyber life. Pero syempre, as a friend, we must maintain open communication. Being honest, transparent, and expressing your thoughts and feelings openly helps establish trust, resolve conflicts, and foster a deeper connection with online friends. Panglima, maintain being a good example. Hindi porket friends na natin sila ay sang-ayon na tayo sa mga acts na nagbibigay ng way para manghamak ng kapwa. At lalo na, iwasan natin ang maging isang enabler ng mga acts na nakakasama sa well-being ng ibang tao. Huwag maging isang enabler friend. Ang isang Kristiyanong kabataan ay hindi nag-uudyok ng isang maling gawain at maling pag-uugali. Sa halip, maging isang halimbawa at influencer sa ating mga kaibigan at sa nasa paligid natin sa gawang nakalulugod at mabuti. Pang-anim, know when it's time to leave the group of cyber friends. May mga ilang tao na they push themselves too much sa online friendships o kahit sa offline. Hindi mo dapat masyadong ibinibigay ang sarili mo sa mga kaibigan mo, lalo kung toxic na ang samahan. Better, mag-log off ka na. Learn to live the friendship. Even though you found the comfort sa kaibigan mo online, learn to value yourself. Always. Pang-7, don't rely solely on online friendships. Yes, the internet is our new means of communication and also for finding new friends. Pero hindi dapat maging sentro ng buhay mo ang pakikipagkaibigan through online. Huwag kalimutan ang mga old friends. Sila na mas kilala natin at mas kilala tayo. Dapat may time din sa old friends. Life is a balance, ika nga. Try your best to give equal amounts of time to all of your friends. There is no point in making friends if you are only going to replace them for new people later on. Pang-8 na pinakamahalaga, do not forget the first advice. Keep the noble purpose of friendship. Kung minsan, dahil sa sobrang saya ng pakikipagkaibigan, nawawala na sa ating kalooban ang dapat na maging motibo ng pakikipagkaibigan. Don't allow your feelings to cloud your judgment. Baka dahil hook up ka sa mga samahan, ikaw na ang naaakay nila. God has His purpose kung bakit mo sila naging kaibigan. Ikaw ang instrument niya para makilala nila ang greatness ng love ni Lord. Kaya, make sure na panatilihin mo ang noble purpose of friendship, and that is to be an advocate of love and kindness. At lagi, focus lang sa goal. Hindi sila mananatiling cyber friends mo lamang, kundi maging kapatid mo sa pananampalataya kay Kristo. Ito po ang kabuuan na nais naming ipaalala sa lahat, lalo na sa mga kabataang nanonood sa programang ito. Upang maging lalong makabuluhan ang ating buhay kabataan, tayo na po, magsama-sama tayong maging Youth Worshiping God! Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At maligayang panonood sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan sa Pasay, Makati, Mandaluyong, tinatawag nating Campo Jerusalem, at sa kanilang district servant, ang kapatid na Haran, Teodoro Balinas. Muli po, mula sa aming puso'y pinasasalamatan din namin ng mga kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast. Gayon din po sa mga kaibigan na ginawa ito. At sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal. Sana po,
magkasama-sama pa tayong muli sa mga susunod pang araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagbilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyo sa muling katunayan na handa kang gawing isang pinagpalang araw sa lahat ng mga tao, sa aming mga kaibigan at kapatid, ang araw na ito. Salamat sa mga aral na lagi na ay nakahandang ipaglingkod na siya namang ipinagkakatiwala mo sa iyong mga kasangkapan sa loob ng iyong bayan. Sana, Ama, magmarka ito sa aming mga puso at maibahagi po namin ito sa marami sapagkat totoong kailangan. Hindi kami dapat mailigaw ng mga pangyayaring nagaganap ngayon sa mundo, sa halip sa katalinuhang nagmumula sa iyo, mukhaan man o sa pamamagitan man ng social media. Magamit naming opportunity ito upang ang lahat ay maging aming kaibigan, upang ang lahat ay amin pong mapaglingkuran. Maiwasan namin ang nagiging bunga nito na kamalian sa ibang mga tao, ang lumikha ng kaaway at kagalitan sa kanilang mga puso. Sa halip, Panginoon, tulungan mo kami na lalo naming mapagyaman ang paglilingkod na ito na sa amin na iyong pinagkakatiwala. Tulungan mo kaming maging lalo pang maunlad ang paglilingkod na ito sa mga darating pang mga araw. Sa tulong mo at sa intensyon na nais mong gawin namin, ang matanghal ang iyo lamang karangalan. Dalangin ng lahat sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.